Nagbebenta lamang siya ng libro sapagkat gusto niya na ng payapang pamumuhay dahil ito na ang bagong mundo kung saan siya nabubuhay, sapagkat siya ay ang pinakamalakas na nilalang na nabubuhay sa buong mundo at dahil gusto niya lamang na mabuhay ng normal ay ang ginawa niya ay nagtayo siya ng isang bookstore. Ngunit ang bawat customer na pumapasok sa kanyang tindahan ay ramdam pa rin ang presensya na siya ay isang makapangyarihang tao at minsan pa nga siyang ihambing sa isang Diyos o isang sugo ng Diyos ng kadiliman at kahit na anong pilit niya itong itago ay ramdam pa rin ang mga malalakas na nilalang sa bagong mundo na kanyang ginagalawan. Naroon ang isang basang pusa na nakaupo sa bubong ng isang bahay. Umuulan sa buong lungsod. Iniulat ng estasyon na ang malakas na ulan na nagsimula pa noong nakaraang gabi ay magpapatuloy ng halos 1 linggo, at naglabas ang serbisyong pangpanahon ng dilaw na babala. Ang mga patak ng ulan ay tumatama sa telang onang sa itaas ng bintana ng tindahan. May nakasabit na bukas na karatula sa pinto. Sa loob, isang lalaking may suot na puting guwantes ang kumuha ng isang aklat at inalis ito mula sa estante. Laminggalinga siya at nakaramdam ng pangamba na dahil sa ulan, wala na namang darating na mga mamimili sa araw na iyon. Ngumiti ang binata at inisip na may isang taong makakalimot ng payong at hahanap ng masisilungan mula sa ulan. Pumikit siya at sa isip ay tinawag ang sarili bilang isang mabuting tao, umaasang ang munting gawa ng kabaitan at romansa ay magdadala ng kita at mas maraming parokyana. May isang tsarera at isang tasa ng tsaa sa mesa. Napagpasyahan ng mga ngalakal na magiging maganda kung hahangaan ng mga bisita ang kanyang kabaitan at sigasig at bibili ng ilang aklat. Sumikat ang kabilugan ng buwan sa ibabaw ng lungsod. May isang taong hamampes ng dagwang espada. Pinutol ng estranghero ang kamay ng salarin. Napakalakas ng kanyang paghampas kaya umangat sa hangin ang mga patak ng tubig. Hinabol siya ng mga tulisan, at isa sa kanila ang naghagis ng ilang kutsilyo patungo sa kanya. Sa takot ay napalingon ang babae. Inihagis ng duwende ang kanyang espada sa kalaban, ngunit hindi niya naiwasan ang pag-atake nito. Ang talam ng espada ay tumagos sa ulo ng kaaway. Lumitaw ang mga kamay na demonyo sa likuran ng kasabwat nito. Hinayla ng isa ang buhok nito, at hinaplos ng isa pa ang pisngi. Biglang lumitaw ang estranghero sa likod niya at binali ang kanyang leeg. Bumagsak sa lupa ang walang buhay na katawan ng kriminal. Hinawakan ng dalaga ang sugat na iniwan ng kutsilyong tumama sa kanya. Tumulo ang dugo sa lupa at agad na naglaho. Habang tinitingnan ang dugo sa kanyang kamay, ikinatuwa ng babae na tapos na ang labanan at inisip na hindi naman ganoon kasama kahit na bali ang 3 o 4 niyang tadyang. Inilatag ng duwende ang kanyang baston at naisip na kahit may epekto ng maruming dugo, aabutin pa ng kahit 1 oras ang paggaling. Dahil dito, mapanganib kung hindi siya makakahanap ng masisilungan. Iniwan niya ang mga bangkay ng mga salarin at napagtantong kailangan niya ng oras. Ibinaling ng estranghero ang kanyang tingin. Isang malabong liwanag ang nagliwanag sa kanyang mukha. May isang tindahan ng aklat sa unahan. Paglabas mula sa likod ng kanto, napansin ng dalaga na ito lamang ang bukas na tindahan sa ganitong panahon at nagtaka kung ito ba ay pagkakataon lamang o isang bitag. Nakapatong ang kanyang kamay sa sugat. Sa sumunod na sandali, naglaho ang hiwa. Kumunat ang noo ng babae at napagtanto niyang wala siyang pagpipilian dahil kailangan niyang magtago sa lalong madaling panahon. Itinulak ng duwende ang pinto. Tumunog ang kampanilyang nakasabit sa dingding dahil sa hangin mula sa kalye. Pumasok ang estranghero sa tindahan. Tumunog ang kanyang takong sa sahig na kahoy. Laminggalinga ang dalaga. Napansin siya ng pangunahing tauhang nakaupo sa mesa. Ngumiti ang lalaki at binati ang bisita. Bahagya niyang pumikit ang mga mata at napagtantong hindi pala siya naghintay ng matagal nang walang saysay dahil isang napakagandang panauhin ang dumating. Tahimik na tiningnan siya ng basang babae. Napansin ng binata na puno siya ng mga kwento at nais niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa pakikipag-usap at pagbebenta. Inilahad niya ang kanyang kamay at sinabi na may maiinit siyang tuwalya at inalok ang bisita na gamitin ang mga iyon upang uminit ang katawan. Tiningnan ng duwende ang tuwalya at nakaramdam ng hinala na naroon ang lahat ng maaari niyang kailanganin, kaya napagpasyahan niyang hindi ito basta pagkakataon lamang at may alam ang lalaking ito. Pinunasan niya ang kanyang mukha at sinabi na hindi niya kailangang magpainit. Sa isip ng estranghero ay lumitaw ang larawan ng isang baliw na may hawak na kutsilyo, at inisip niya kung saang pangkat kabilang ang lalaking ito. Isang itim na aura ang lumulutang sa paligid ng mga ngalakal.
Napagtanto ng dalaga na sa anumang kaso, hindi siya isang karaniwang may-ari ng tindahan ng aklat. Sumandal ang babae sa kanyang baston at nagtanong kung tunay nga bang hinihintay siya ng lalaking nakaunat ang kamay. Kinumpirma ito ng bida at namangha kung paano pinagdudugtong ng tadhana ang dalawang estranghero. Bahagyang ngumiti ang binata at nagpa siyang gumamit ng psikolohikal na mungkahi, napansin ang kanyang kliyente ay nasa mahirap na kalagayan. Lumaki ang mga mata ng duwende sa gulat. Ang mga salitang tungkol sa problema ay wala namang likas na kahulugan. Isang patak ng pawis ang gumulong sa kanyang pisngi. Sumang-ayon ang estranghero. Bahagyang pinaikit ng binata ang kanyang mga mata at inisip na kailangan niya itong mapagsalita sa sandaling siya ay makarelax at magsimulang maglabas ng hinaing upang mas mapalapit siya rito. Itinaas ng dalaga ang kanyang kilay at ipinaliwanag na siya ay napasama sa isang hindi kanais-nais na pangyayari at napagpasyahan niyang hindi niya pa mahuhusgahan kung kaibigan o kaaway ang lalaki. Kaya kailangan muna niyang pag-aralan ang personalidad at layunin nito. Kinuha ng may-ari ng tindahan ang tsarera at nagbigay ng pakikiramay. Ibinuhos ng mga ngalakal ang tsaa sa tasa at iminungkahing ito ay may kaugnayan sa mga problema sa relasyon. Isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang malabong pananalita ay isang universal na teknik na ang diwa ay gawing hindi malinaw ang kahulugan ng mga salita upang may puwang para sa galaw ng parehong panig. Namangha ang babae at napagpasyahang sinusubukan lamang siyang lituhin o alam na nito ang lahat. Inurong ng bida ang kanyang upuan. Tiningnan ni Lindy ang bisita at inalok siyang maupo at pag-usapan ang lahat. Nakakunot ang noo ng duwende habang iniisip kung sa ganitong kaikling panahon ay may nakaalam na ba sa pag-aalsa ng mga puting lobo, at napagtantong hindi ito maaaring basta pagkakataon lamang. Kinuha niya ang tasa at sinabi na siya ay pinagtaksilan. Tiningnan ng estranghero ang kanyang refleksyon sa tsaa at ipinaliwanag na isang tao ang may sala sa lahat ng nangyari. Ang kanyang ulo ay naging parang itlog ng isang mahiwagang salamin na kayang akitin ang isipan ng tao. Dahil sa kanya, ang mga taon ng magiliw na samahan ay nasira ng kasakiman at uhaw sa kita. Pinalibutan ng mga lalaking nakaitim na balabal ang dalaga. Umabot sa puntong ginamit ng taksil ang puwersa ng organisasyon upang lipulin ang kanyang dating mga kaibigan. Ngumiti ang binata ng may interes, humanga sa ganitong drama, at napagpasyahang kailangan na niyang hanapin ang tamang lunas. Inilapag ng binata ang tasa sa mesa at sinabi na ang lahat ay may dalawang panig at ang isang pagtataksil ay hindi nangangahulugang mangyayari ito sa lahat. Yumuko ang babae at sumang-ayon, iniisip na hindi ito totoo dahil sa unang pagkakataon ay susunod ang mga tao sa kasakiman at darating ang oras na mauulit din ito. Habang iniikot ang tasa sa kanyang mga kamay, ipinaliwanag ng duwende na malaki ang naging kapalit ng pagtataksil na iyon at labis siyang nasaktan, at tinanong kung ano pa ang saysay kung natuklasan na niya ang kapangitan ng likas na pagkatao ng tao. Pumikit ang may-ari ng tindahan at napagtantong marami ang nawala sa kanyang kliyente at labis itong nagdusa, at inisip na nakaranas siya ng matinding emosyonal na pinsala mula sa salbaheng nanloko sa kanya. Binuka ng mga ngalakal ang kanyang bibig at nagpa siyang gamitin ang kanyang husay sa pananalita, sinasabing may mga pakinabang din ito. Itinaas ng bida ang kanyang kamay at sinabi na ngayon ay alam na ng bisita kung alin ang totoo at alin ang hindi, at hindi na siya dapat maawa sa mga taong nanakit sa kanya. Inilagay ni Ligi ang kanyang kamay sa mukha at idinagdag na hindi mahalaga kung minsan silang naging malapit. Namangha ang estranghero at naunawaan ang tunay na layunin ng lalaki, ipinapalagay na sinusubukan lamang siyang gamitin sa pagbuo ng isang plano laban sa mga mangangaso, kumikilos ng may katusuhan at elegance iya. Inilapag ng dalaga ang kanyang mga kamay sa mesa at napagpasyahang isang mataas na ranggong itim na salamangkero ang nasa harap niya at tinanong kung ano ang nararapat niyang gawin sa ganitong sitwasyon. Tiningnan siya ng binata mula sa ilalim ng kanyang kilay at nagpa siyang magbigay ng tiyak na payo, iminungkahing maghayganti na lamang siya sa mga salbaheng iyon. Habang tinitingnan ng kanyang kliyente, sinabi ng binata na hindi sila dapat maging mapagkumbaba, at inisip na ang isang angkop na alok na isinasaalang-alang ang lahat ng kalagayan sa buhay ay makatutulong upang mapanatili niya ang kanyang parokyana. Nanatiling nakanganga sa pagtataka ang babae at ipinahayag na tila kailangan niyang talikuran ang lahat ng iyon, ngunit hindi pa siya handa sa ganoong pasya. Ngumisi ang may-ari ng tindahan, napansin na tila may hindi umaayon, at nagpa siyang dumiretso na sa mahalagang usapan.
Inilapag ng mga ngalakal ang isang aklat sa mesa at ipinahiwatig na magiging lubhang kapaki-pakinabang yun sa ganitong kalagayan. Bahagyang pumikit ang bida at napagtantong ang aklat ng pagtatapat ay hindi isang madaling basahin at magiging angkop para sa isang taong nalilito. May isang dilaw na mata na kumislap sa pabalat. Sa takot na pagtingin dito, naisip ng duwende na ngayon lamang niya narinig ang tungkol sa aklat na pinamagatang Blood and Beast at nagtaka kung bakit yun ang pinili ng lalaki para sa kanya. Binuksan ng estranghero ang aklat at bumuhos ang dugo mula rito. Lumulubog ang kanyang katawan sa kulay eskarlatang likido at lumitaw ang matutulis na pangil sa paligid. Pumulupot ang mga pulang galamay sa hubad na katawan ng dalaga. Binuka ng dambuhalang lobo ang kanyang bibig. Umagos ang dugo mula sa malalaki nitong mata diretso sa tasa ng tsaa. Agad na isinara ng babae ang aklat. May lumitaw na hiringgilya sa harap ng taong lobo. Ang pagbabago tungo sa isang halimaw ay kapangyarihang nakukuha at nakokontrol sa pamamagitan ng dugo. Tumatanggap ang mga mangangaso ng lakas mula sa mga halimaw ng pantasya sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa kanilang sarili ng mapanganib na maruming dugo. Mahigpit na idiniin ng duwende ang aklat sa kanyang dibdib at naalala na habang mas mataas ang konsentrasyon ng maruming dugo, mas malaki ang lakas ng mangangaso, ngunit kasabay nito ay mas mataas din ang posibilidad ng kamatayan. Ibinaling niya ang tingin at namangha na nakahanap ang lalaking ito ng paraan upang kontrolin ang maruming dugo. Sa pagtingin sa mga ngalakal, napagtanto ng estranghero na sapat yun upang yumanig sa buong sistemang pinaghahawakan ng komunidad ng mga mangangaso. Inilapag ni Lindy ang kanyang kamay sa mesa at pinagtibay ang pasya. Ipinaliwanag na hindi ito kailangang gawin dahil sa pagsisisi. Sa totoo lang, bahagyang pinaikit ng binata ang kanyang mga mata at napansing kahit mukhang matatag ang sirang kliyente, nananatili pa rin ang tunay na lungkot. Nang inig ang dalaga, at inisip ng binata na ilang salita lamang ng pag-aliw at rekomendasyon ng isang mabuting aklat ay sapat na upang paiyakan siya. Ipinatong ng may-ari ng tindahan ang kanyang kamay sa balikat ng babae at nagpa siyang gamitin ang orihinal na teksto ng aklat upang palakasin ang loob nito. Inilahad ng mga ngalakal ang kanyang kamay at inilarawan ang pagdating ng araw ng paghuhukom, kung saan tutunog ang mga trumpeta at siya ay haharap sa kataas-taasang hukom na tanggen ang aklat na iyon. Sa pabalat ay malinaw na nakasulat ang pamagat na confession. Binalot ng bida ang kliyente ng bughaw na aura at ipinagpatuloy ang pagsipi kay Rauzo. Iwinagayway ni Lingi ang kanyang kamay at inisip na ang pagpapakalma ng mga tao ang kanyang dalubhasang kakayahan, at ipinaliwanag na ang bawat tao ay may likas na pagnanasang hayop. Kumunat ang noo ng binata at iminungkahing tanggapin yun upang makapagsimula ng bagong buhay. Napisil ng babae ang kanyang mga labi. Napagtanto ng binata na matapos mailabas ng kliyente ang kanyang emosyon, kailangan niyang magbigay ng positibong direksyon upang tuluyan itong malutas ang lahat ng problema. Inilarawan ng may-ari ng tindahan ang sarili na parang isang guro at sa isip ay idineklarang isa itong aralin sa husay ng pananalita. Itinaas ng mga ngalakal ang tasa ng tsaa at nag-alok ng tagay para sa isang ganap na bagong hinaharap. Ikiniskis ng duwende ang kanyang tasa sa kanya, nagpasalamat sa payo, at nangakong susundin ito. Pagkatapos noon, ininom niya ang tsaa. Namangha ang bida dahil napakainit ng laman ng tasa. Pumikit si Ligi at inisip na nais lamang niyang painitin ang babae mula sa loob. Sa pagkunot ng noo, napagtanto ng binata na maayos ang lahat at inisip kung ito nga ba ang kapangyarihan ng maalamat na kalansay. Inilapag ng binata ang card ng aklatan sa mesa at hiniling na punan ito. Naging tensyonado ang mga labi ng estranghero. Kinuha ng dalaga ang panulat at isinulat ang kanyang pangalan sa card. Tiningnan iyon ng tindero at naalala na may isang kilalang tycoon na namamahala sa pag-unlad ng mga yamang ilalim ng lungsod na may kaparehong apelyido. Mahigpit na kinuyam ng mga ngalakal ang card sa kanyang kamay. Inilapit ng bida ang daliri sa kanyang mga labi at napagtantong iyon ang pangalan ng nag-iisang anak na babae ng lalaki, at nagpa siyang hindi iyon masamang pagkakataon. Sa pagtingin sa kliyente na may bahagyang ngisi, inisip ni Lingi kung paano siya kikita ng sapat upang maipaayos ang tindahan. Tumayo mula sa upuan ang binata at napagtantong ang pinakamahusay na paraan ng kita ay ang regular na pagtanggap ng bayad, at ipinaliwanag na maaaring hiramin ang aklat sa loob ng isang buwan at palawigin ang pagbabalik nito ng hanggang 1 linggo. Inabot ng binata ang isang payong at ipinahiwatig na huwag itong kalimutan. Nang dumating ang oras ng pagbabalik ng aklat,
Tinanggap ng babae ang payong at nagpasalamat sa tulong, inilagay ang kanyang kamay sa dibdib. Ipinahiwatig ng duwende ang Hungarian mas makilala pa ang isa't isa. Itinaas ng tindero ang kanyang mga kilay sa pagkabigla, inisip kung ang kanyang mga salita ay tila pang-aakit, at nagpa siyang tumugon ng may paggalang. Inilahad ng mga ngalakal ang kanyang kamay, ipinakilala ang sarili bilang isang karaniwan ngunit matulunging may-ari ng tindahan ng aklat. Hawak ang baston, napagtanto ni Jisoo ang hindi niya ibinunyag at napagpasyahang ang lalaking ito ay hindi bababa sa nasa kanyang panig. Binuksan ng dalaga ang payong at nagbigay ng pagbati sa gabi. Kumaway ang bida at nagpaalam. Nag-inat si Lindy upang magpahinga at nagpasyang isa na namang mabuting gawa ang kanyang nagawa, at ang paggawa ng kabutihan ay nagbibigay sa kanya ng mabuting pakiramdam. Iniunat ng binata ang kanyang mga braso at inisip na ito ang nais ipahiwatig ng nilalang na nagpilit sa kanyang tumawid. Tumayo ang binata mula sa mesa at napagtantong kailangan niyang maglinis at maghanda para sa susunod na customer. Kumislap ang kidlat sa harap ng tindahan. Umaasa ang may-ari na may darating pang iba sa araw na yon. Isang babae ang naglalakad sa kalye. Sa isang alang-alang ngiti, tinawag niyang nakakatakot ang mga ngalakal at napagtantong kailangan niyang harapin ang taksil sa lalong madaling panahon at saka bumalik upang muli siyang makita. Biglang itinaas ng duwende ang kanyang mga kilay sa takot. Mahigpit na hinawakan ng mga ngaso ang kanyang baston. Lumingon si Jisoo at nakita ang isang madilim na silweta sa kanyang harapan. Isang estranghero ang naglalakad sa kalye sa ilalim ng payong, may hawak na aklat sa kanyang mga kamay. Tinakpan ng may itim na ulap ang buwan na nagniningning sa ibabaw ng Nen City. Kumuha ang bida ng isang aklat na may itim na pabalat mula sa estante. Nakaukit dito ang pamagat na Rituals and Magic. Binuksan ni Liji ang aklat na siya mismo ang may akda. Habang nakangiti, nakaramdam ng pananabik ang binata at naalala na nanirahan siya sa Now Senador City matapos ang paglipat at 3 taon na siyang namumuhay roon. Noong taong 2017, may isang binatang nakaupo sa aklatan ng unibersidad. Inilagay ng dalaga ang aklat sa estante at ipinaalam na oras na upang umalis dahil magsasara na ang aklatan. Kumaway ang doktor ng alamat at nagpahiwatig na kailangan pa niyang tapusin ang binabasa, at nangakong siya na mismo ang magsasara ng pinto. Tumakbo ang dalaga patungo sa labasan at nagpaalam sa kanya. Sa pasilyo, nagtanong ang kanyang kaklase kung hindi pa ba uuwi ang guro. Kamandat ang estudyante at ipinaliwanag na labis na mahal ng kanilang guro ang mga aklat at kinokolekta ang mga iyon, ginugugol ang buong sahod sa pagbili ng mga aklat. Inilagay ng bida ang aklat sa estante. Napagpasyahan ng estudyante na pinalalaki lamang ng kaibigan ang kwento. Kumunat ang noo ni Liji at malalim na napabuntong hininga. Ang kabilugan ng buwan ay nagniningning sa ibabaw ng unibersidad. Isinara ng binata ang pinto ng aklatan ng malakas. Isang dambuhalang bilog ng mahika ang iginuhit sa harap niya. Nakatayo sa gitna nito, napagtanto ng binata na kumpleto na ang paghahanda ng lugar para sa ritual at inisip na batid niyang hindi basta natutupad ang mga kahilingan sa pamamagitan ng mahika. Mariin siyang kumunat ang noo at nagpasyang handa siyang magbayad ng anumang halaga basta may munting sinag ng pag-asa. Ipinatong ng doktor ng alamat ang kanyang kamay sa gitna ng bilog. Yumuko ang guro at inihiling ang lahat ng aklat sa mundo. Naupo ang bida sa sahig ng ilang sandali, ngunit walang nangyari. Biglang may lumitaw na itim na likido sa likuran niya. Nag-anyong isang nilalang na may matutulis na ngipin. Sinabi ni Lenji na alam niyang walang gag-ana dahil hindi basta-basta natutupad ang mga kahilingan sa pamamagitan lamang ng isang bilog ng mahika. Dumukwang ang halimaw palapit at bumantong hininga sa tabi ng kanyang tainga. Lumingon ang binata sa takot. Isang napakalaking tarangkahan na may nag-aapoy na mata sa gitna ang lumitaw sa harap niya. Nabuka ang bibig ng binata sa sindak at napagtanto na matutupad ang kanyang pangarap kapag binuksan niya ang mga pintuang yon, kapalit ng hindi na niya muling pagbabalik sa daigdig. Ngumisi ang doktor ng alamat at nagpasyang handa siyang magbayad ng kapalit. Iniunat niya ang kanyang mga kamay patungo sa pinto. Hawak ang isang tasa ng tsaa. Bainal-ika ng may-ari ng tindahan ng aklat ang alaala kung paano siya nakarating sa nasen nang tumawid siya sa pintuang iyon at namangha na napakatagal na pala nang lumipas. Habang nagbabasa ng pahayagan, napagtanto ng mga ngalakal na halos walang pinagkaiba ang kanyang kasalukuyang buhay sa dati. May nakasulat sa naninilaw na papel.
Inisip ng bida kung hindi ba dapat may kabayaran ang ganitong ritual at naalala na wala namang sistema ng misyon, walang mga kakaibang taong lumalapit sa kanya, at dahan-daang lumilipas ang mga araw. Ngumiti si Lindy at napagtantong napakaganda ng lahat ng ito, ikinatuwa na araw-araw niyang naayos ang mga estante, nakababasa ng sari-saring panitikan, at nakikipag-usap ng payapa sa mga parokyana. Inilapag ng binata ang tasa sa mesa at napagpasyahang ang kaligayahan ng buhay ay nakatago sa maliliit at payak na bagay. Kinamot niya ang kanyang baba. Naalala ng binata na matagal na siyang walang bagong customer at napansing hindi naman humina ang kanyang husay sa pakikipag-usap. Ngumiti ang may-ari ng tindahan at inisip na mas magiging magaan din ang pakiramdam ng kanyang kliyente sa araw na yun. Pinawisan ng malamig ang mukha ni Jisho. Isang itim na silweta ang sumalamin sa kanyang mga mata. May isang estrangherong naglalakad sa kalye, may hawak na aklat at payong. Tumama ang mga patak ng ulan sa kanyang mga paa. Nagkasalubong ang mga tauhan. Nabuka ang bibig ng dalaga sa takot ng iyangat ng hangin ang kapa ng lalaki. Napangiwi siya at napagtantong hindi man lang siya makagalaw. Nanigas ang kanyang kamay sa baston. Lumingon ang matandang lalaki. Ngumisi siya at ipinahiwatig na mapalad ang dalaga sa pagkakaroon ng ganoong aklat. Inilarawan ng babae sa isip ang sarili na pinupulupot ng isang dambuhalang ahas. Lumingon ang duwende sa takot. Hawak ng estranghero ang isang aklat na pinamagatang Emptiness. Sa katahimikan, pumasok ang mga ngaso sa isang eskinita at nabitawan ang payong. Dumulas si Jisho pababa sa pader at inisip kung sino nga ba yon. Lumapit ang estranghero sa tindahan ng aklat. Bumukas ang pinto. Muling tumunog ang kampanilya. Inayos ng lalaki ang kanyang sombrero at binati siya ng mga ngalakal. Tinawag ng bida ang kanyang pangalan at ngumiti ng mapansing bumalik ang kliyente upang isauli ang aklat. Malawak ang ngiti ng matandang lalaki. Lumapit ang mga tauhan sa isa't isa. Namangha si Frank na binigkas ng may-ari ng tindahan ang kanyang pangalan at napansing may bagong customer na kumuha ng aklat na siya mismo ang madalas basahin. Bumalik ang dalaga sa pintuan ng tindahan. Ipinaliwanag ng matanda na napakahirap unawain ang confession at batay sa mababaw niyang kaalaman ay mahirap maisip kung gaano kadakila ang taong sumulat nito. Sumandal ang babae sa pader at naalala kung anong uri ng nilalang siya. Napunit ang papel ayon sa mga patakarang itinakda ng lipunan ng katotohanan. Ang lahat ng nilalang na sobrenatural ay hinati sa 4 na antas, abnormal, nakatatakot, mapanira, at hindi may larawan. Sa dagwang mesa ay may isang maskara na itinuturing na tanda ng mga itim na walang mukha. Mayroon din itong madilim na berdeng mga mata ng ahas. Tinusok ng matalim na kutsilyo ang poster ng paghahanap. Isang araw, nakipaglaban ang isang itim na salamangkero sa isa sa pinakamahusay na mandirigma sa lihim na tore, na nagbunga ng pagkawasak ng halos 10,000 kilometro kwadrado, at dahil dito ay umabot siya sa antas na mapanira. Yumuko ang duwende at naalala na wala pang 10 nilalang na nasa antas na yun sa Nausenador at wala pang 100 ganoon sa buong Azir. Ngumiti ang mga ngaso at inisip kung posible bang magkaroon ng isang maayos na pag-uusap sa isang napakalakas na halimaw. Ibinaling niya ang kamay upang pulutin ang payong. Habang naglalakad sa kalye, inisip ni Jisho na nakatagpo siya ng isang pambihirang tao. Matapos ilagay ang aklat sa estante, napansin ng bida na masama ang timpla ng kalooban ng kanyang kliyente at ipinahiwatig na maaari siyang magtanong kung kailangan niya ng tulong. Nakatalikod, naalala ni Lindy na isa ito sa iilang matatandang suki ng tindahan na dumarating dahil sa nakasanayan at dahil kailangan ito ng atensyon at kasama. Nakaupo si Frank sa mesa. Mayroon siyang 2 anak na hindi maayos ang ugnayan sa kanya. Madalas siyang iwan ng mga kasintahan at tinatrato siya ng ibang salamangkero ng may pagkapuot. Ngumiti ang binata at naalala kung paano sila nagkakilala 2 taon na ang nakalipas. Bumukas ang mga pinto ng tindahan ng aklat. Tumunog ang kampanilyang nakasabit sa itaas. Ngumiti ang binata at binati ang bisita. Itinago ng lalaki ang kanyang mukha sa ilalim ng isang hood. Naramdaman ng may-ari ng tindahan ang kanyang likas na hinala at napagpasyahang kawili-wili ang taong ito, at inakalang hindi isang hamak na nag-iisa kundi isang uri ng siyentipikong mananaliksik. Inayos ang kanyang salamin, napagtanto ng mga ngalakal na ito ang kanyang pagkakataon upang makipag-usap at nagpa siyang maging mas maingat upang makakuha ng isang kliyenteng may edad at kakayahan.
Inabot niya ang isang aklat at ipinahiwatig kung maaari itong ibalik sa tindahan, ipinaliwanag na may ilang lumang aklat siya na maaaring may halagang pangkoleksyon. Inilapag yun ng itim na walang mukha sa mesa. Sumang-ayon ang bida at hiniling na maghintay muna. Inabot ni Lindy ang isang tasa ng tsaa upang mas mapalapit at ipinahiwatig kung may kailangan pa. Tumalikod ang maitim na salamangkero, nagpasalamat, at ipinahiwatig na ayaw niyang magdulot ng hindi kailangang abala dahil nakakatakot ang kanyang dating mukha. Mariing kumunat ang noo ng binata at ipinahiwatig na hindi siya natatakot sa kanyang kliyente, idinagdag na tanging mga hangal lamang ang tumitingin sa panlabas na anyo at hindi sumusubok silipin ang kaluluwa. Tiningnan siya ni Frank nang may pagtataka. Inalis ng lalaki ang kanyang panyo sa mukha at ipinahayag na matalino ang may-ari ng tindahan. Inalis ng matanda ang kanyang balabal at nagpa siyang magpakita ng paggalang at magpasalamat sa tsaa. Kinuha ng itim na walang mukha ang tasa. Napansin ng binata na mas kakaiba kaysa nakakatakot ang kanyang mukha. Bahagyang pumikit ang may-ari ng tindahan at napagtantong may mga lumang pilat na nakatago sa ilalim ng maskara at nagpa siyang huwag pakialaman ang nakaraan ng kanyang customer. Kinuha ng mga ngalakal ang aklat at napagpasyahang ang lalaking ito ay nag-aaral ng maraming wika at isang mataas na antas na dalubwika. Inilapag ng maitim na salamangkero ang tasa at ipinahiwatig na maganda nga ang tsaa. Hawak ang aklat, ipinaliwanag ng bida na ang mga tekstong dinala nito ay naglalaman ng pag-aaral sa napakabihira at maging patay na mga wika. Ngumiti si Lindy at inilarawan kung paanong may nakatagong mahika sa pagitan ng mga salita at linya. Nabuka ang bibig ni Frank sa sindak at namangha kung paanong natunugan ang kapangyarihang mahika ng mga manuskrito. Tiningnan ng lalaki ang may-ari ng tindahan sa takot at naalala na binura niya ang lahat ng bakas at kahit isang nilalang na nasa antas na mapanira ay hindi dapat makadama ng anuman. Bahagyang ngumisi ang binata. Naisip ng matanda kung anong uri ng tao talaga ito. Mariing kumunat ang noo ng itim na walang mukha at napagpasyahang tiyak na hindi karaniwang nilalang ang kaharap niya. Kahit hindi niya madama ang aura. Itinaas ng maitim na salamangkero ang kanyang kamay at ipinaliwanag na siya ay nagsasagawa ng pananaliksik sa wika, at ipinahiwatig kung may mga aklat sa tindahan na may kaugnayan sa paksang iyon. Hinawakan ng binata ang aklat at ipinaliwanag na nagsasaliksik siya ng mga kaugnay na larangan, at may ilan siyang angkop na babasahin. Napagtanto niya na ang mga propesyonal na siyentipiko ay madaling masanay sa pisikal na pag-iisa. Ngunit kahit sila ay hindi kayang tiisin ang kalungkutan ng isipan. Inilapag ng may-ari ng tindahan ang isang dialektong WJU sa mesa at nagpa siyang ituro ang customer sa isang bagong direksyon, kaya inirekomenda niya ang aklat na iyon. Sa isang mapanganib na ngisi, naisip ng mga ngalakal na ito ay isa sa pinakamahirap na dialekto na umiiral, na tinatawag na wika ng dyablo, at naalala niyang walang sinuman maliban sa mga dalubwika ang makauunawa nito. Nabagsak ang tasa ng tsaa sa mesa. Yumuko si Frank sa ibabaw ng aklat sa takot. Nang inag ang kanyang katawan, biglang lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Masayang tiningnan ng lalaki ang aklat at pinagtibay na yun nga ang wika ng dyablo. Mahigpit na kinuyam ng bida ang kanyang kamao at ikinatuwang kaya niyang hawakan ang sitwasyon. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay at ipinahiwatig ang pagtataka kung saan niya nakuha ang ganoong pambihirang aklat. Mariing kumunat ang noo ni Lingi at napagtantong hindi niya maaaring sabihin ang katotohanan dahil wala sila sa China. Ipinatong ng binata ang kanyang kamay sa mesa at itinaas ang isa pa, ipinaliwanag na yun ang wika ng isang maringal at dakilang sinaunang kabihasnan. Dagdag pa ng may-ari ng tindahan, sa isang malungkot na tono, na sa kasamaang palad ay hindi na ito muling makababalik. Nabuka ang bibig ng itim na walang mukha sa pagtataka at naramdaman ang pananabik na nakapaloob sa mga salitang yun. Sa katahimikan, inakala ng maitim na salamangkero na ang lalaking ito ay may kaugnayan sa kabihasnang yun at napagtantong nakapanghihilakbot ang lawak ng implikasyon. Binalot ng madilim na enerhiya ang mga ngalakal. Naisip ni Frank kung anong uri ng nilalang ang kaharap niya. Inilahad ng bida ang kanyang kamay at ipinaalala na hindi pa rin niya alam ang pangalan ng bisita. Yumuko ang lalaki, ipinakilala ang sarili, at ipinahiwatig ang paggalang. Ibinigay ni Lingi ang kanyang pangalan at ipinaalam na hindi na kailangang maging formal. Napaatras ang binata nang tila may sasabihin pa ang customer. Ngumiti ang matanda at ipinahayag na nakaranas siya ng ilang hadlang sa kanyang pananaliksik.
Pinag-krus ng itim na walang mukha ang kanyang mga kamay at ipinaliwanag na nakahanap siya ng bagong direksyon dahil sa wika ng Diablo na hiniram niya 2 taon na ang nakalipas, at ngayon ay nangangailangan siya ng karagdagang literatura tungkol sa mga katulad na wika. Iniwan ng maitim na salamangkero ang kanyang lagda sa card. Namangha ang binata na tinawag ng customer ang aklat bilang dila ng Diablo, kahit isa lamang itong pabirong bansag. Itinaas ng may-ari ng tindahan ang kanyang kamay at ipinaalam na maaari siyang magbigay ng panibagong aklat kung kinakailangan. 40 taon na ang nakalipas, may isang uwak na nakadapo sa sanga ng puno sa isang nagyayelong kagubatan. Malawak ang ngiti ng batang si Frank. Sa harap niya ay nakaupo ang isang dambuhalang nilalang na may korona sa ulo. Binuka ng higanti ang kanyang bibig, saka muling isinara, at sa huli ay ibinuka itong muli upang ipahayag ang kamatayan sa kanyang mga panauhin. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Napalingon ang lalaki at napagtantong yun ang kapangyarihan ng isang salamangkero. Nakaupo sa trono, ipinaliwanag ng matanda na ang mga salamangkero ay nagmamanipula ng wika at ng pagsusulat ng kapangyarihan. Ang mga salamangkero ng liwanag ay nagsusulat ng mga orasayon at ang mga salamangkero ng dilim ay bumibigkas ng mga ito. Idinagdag ng higanteng may tanikala na matapos maging isang salamangkero ng dilim, hahanapin ng kanyang mag-aaral ang tinig ng sariling kaluluwa. Dumukwang siya kay Frank at ipinaalam na kailangan nitong lumikha ng sariling wika upang matagpuan ang landas patungo sa antas ng isang Diyos. Malawak ang ngiti ng lalaki. Biglang nanginig ang matanda. Iwinagayway ng mga ngalakal ang kanyang kamay at ipinahiwatig kung kailangan pa ng aklat na kapareho ng genre. Inilahad niya ang kanyang kamay. Pinagtibay ng itim na walang mukha ang pangangailangan at ipinaliwanag na ang aklat ay labis na masalimuot at isang dialekto ng ibang wika na malalim ang ugnayan sa mga kaugaliang pangkultura. Kinamot ng bida ang kanyang baba at ipinaliwanag na kailangan niya ng panahon upang mag-isip. Umupo si Lindy sa upuan at lumisan sa pangunahing bulwagan. Sa isip, tinawag siya ng maitim na salamangkero na bukas palad at hindi makasarili. Sa alaala, pinutol ni Joseph ang kanyang sariling braso sa isang labanan 2 taon na ang nakalipas. Iniunat ng binata ang kanyang mga braso at naging gabay ng kanyang kliyente patungo sa tamang landas. May hawak siyang isang aklat. Inisip ni Frank na kayang humawak ng may-ari ng tindahan ng pinakabihirang mga teksto at ganap na itago ang kanyang aura. Pinag-krus ng lalaki ang kanyang mga kamay at inakalang ang nasa harap niya ay isang iskolar na ermitanyo na ang kapangyarihan ay lampas pa sa antas ng banal. Nakatayo ang binata sa tabi ng estante. Napagtanto ng matanda na maaari na niyang simulan ang pananaliksik sa mga ipinagbabawal na orasayon batay sa natitirang kaalaman mula sa aklat na iyon. Ngumiti ang itim na walang mukha at nagpa siyang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa may-ari ng tindahan. Sa pagkakataong ito, inabot ng may-ari ng tindahan ang aklat na pinamagatang Rituals and Magic. Bumalik ang mga ngalakal sa mesa dala ito at humingi ng paumanhin sa bigat. Inabot niya ang aklat sa kliyente at inilarawan ang sarili bilang bahagyang mapangahas, ipinalalagay na ang manuskrito ay babagay dito. Itinaas ng maitim na salamangkero ang kanyang mga kamay upang tanggapin ito. May isang pulang mata sa pabalat. Nagbigay babala si Lindy na hindi siya lubos na tiyak sa pananaliksik na iyon. Lumaki ang mga mata ni Frank sa takot. Tumayo ang lalaki mula sa upuan at napagtantong iyon ay sariling aklat ng may-ari. Inayos ng binata ang kanyang kurbata at ipinahiwatig ang kaunting hiya. Nabuka ang bibig ng matanda sa pagkagulat at napagtantong napakabigla ng lahat. Sa kanyang isipan, binuksan ng mga pari ng kulto ng katotohanan ng kaalaman ng isang aklat. Ang isang kasapi ng kulto ng buwan ay umakyat sa mataas na bundok. Ang anino ng isang kasapi ng kulto ng mataas na ulap ay bumagsak sa pader. Nakatayo sa gitna ng silid, naalala ng itim na walang mukha na ito ang 3 pangunahing pananampalatayang kanyang alam. Inabot ng kanyang mga kamay ang agos ng dugo. Napagtanto ng maitim na salamangkero na hindi pa niya naririnig ang tungkol sa mga kumakain ng bangkay at napansin ang masamang aura sa paligid ng aklat. Pag-angat ng tingin, inakala niyang balak ng may-ari ng tindahan na lumikha ng sariling pananampalataya at ipinahiwatig na ang mga ritual ang larangan ng kanyang pananaliksik. Yumuko ang binata at pinagtibay ito, idinagdag na ang bahaging iyon ng kanyang pananaliksik ang nagbago ng kanyang kapalaran.
Pinag-krus ng may-ari ng tindahan ang kanyang mga kamay at ipinahiwatig na kalimutan na yon dahil matagal na ang nakalipas. Tiningnan siya ni Frank nang may tensyon at inisip kung ano ang kahulugan nito. Nakaupo ang mga ngalakal sa mesa. Inakala ng lalaki na siya ay isang iskolar na nagsasaliksik ng mga bawal na paksa, may napakalaking kapangyarihan, at itinaboy mula sa pangunahing lipunan kaya napilitang magtago. Tiningnan ng matanda ang aklat at napansin na tila ito ay tinahi ng kamay. Ibinaling ng bida ang tingin pababa at ipinaliwanag na wala siyang paraan upang mailathala ito, kaya isang yari sa kamay na kopya lamang ang mayroon siya. Pumikit si Lindy at inisip kung paano sana siya nakakuha ng ranggong associate professor kung hindi siya nadala rito at nailathala ang aklat sa kanyang dating mundo. Mahigpit na kinuyam ng binata ang kanyang kamao at inilahad ang kamay sa customer. Nagpa siyang ibigay ng binata ang aklat dahil pareho sila ng interes at ipinaalam na maaari siyang magrekomenda ng iba pang babasahin kung kakailanganin. Lumaki ang mga mata ng itim na walang mukha sa pagkabigla at napagtantong nais ipahiram ng may-ari ng tindahan ang isang napakahalagang, eksperimental, at hindi pa nailalathalang manuskrito. Pag-angat ng tingin, inisip ng maitim na salamangkero kung ano talaga ang layunin nito at nagpasalamat sa pagkakataong mabasa ang mga orihinal na gawa. Yumuko si Frank at inilarawan ang gawain bilang napakahirap dahil ang mahalagang aklat ay iisang kopya lamang ang umiiral. Bahagyang ibinaba ng lalaki ang mga sulok ng kanyang labi at ipinahiwatig ang pagkabahala na handang ipagkaloob ng kanyang kaibigan ang ganoong kaalagang bagay. Tiningnan ng matanda ang aklat at inakalang nais siyang subukin. Pumikit ang may-ari ng tindahan at napagtantong nahihiya ang kanyang customer matapos malaman na natatangi ang aklat, kaya nagpa siyang alisin ang pag-aalinlangan. Ipinatong ng mga ngalakal ang kanyang kamay sa balikat nito. Lumapit sa likuran, ipinaliwanag ng bida na huwag mag-alala at ipinahiwatig na naniniwala siyang maaari pa niyang mapataas ang halaga ng aklat. Itinaas ni Lenji ang kanyang kamay at ipinahiwatig na hindi mahalaga sa kanya kung iisa lamang ang kopya ng aklat. Itinuro ng binata ang mga estante at ipinaliwanag na mayroon na siyang isang buong koleksyon. Kinamot ng binata ang kanyang ulo at idinagdag na maaari siyang gumawa ng kopya anumang oras, at ang kaalamang nasa kanyang isipan ay hindi mananakaw. Ngumiti ang may-ari ng tindahan at ipinahiwatig na hindi mahalaga sa kanya ang kasikatan at kayamanan. Nabuka ang bibig ng itim na walang mukha sa pagkagulat. Mariing kumunat ang noo ng mga ngalakal at inisip na ito na ang huling pagkakataon upang kunin ang kayamanang iyon. Ngumiti ang bida at napagpasyahang ang kanyang kasamahan ay nangangailangan ng kasikatan at yaman upang punan ang kawalan sa kanyang kaluluwa. Sa pagtingin sa customer, napagtanto niyang ang ganitong pag-iisip ay maaaring humantong sa masidhing panatismo na mapanganib sa kalusugan, kaya nais niyang bigyan ito ng pagkakataong muling mapalapit sa mga tao at madama ang pag-aalaga ng iba. Nabuka ang bibig ng maitim na salamangkero sa pagtataka. Sumandal si Frank sa mesa, tumayo, at yumuko. Nagpasalamat ang lalaki sa payo at inisip na ayaw ng may-ari ng tindahan na ibunyag niya ang mga detalye ng teksto sa iba. Kinamot ni Lindy ang kanyang ilong at ipinahiwatig na wala siyang tutol kung irerekomenda ng customer ang aklat sa iba. Ngumiti ang matanda at nangakong gagawin ang kanyang makakaya. Papunta sa labasan, inakala ng itim na walang mukha na yun ang presyong kailangan niyang bayaran at umasa na makatutulong siya sa pagpapalaganap ng gawaing iyon. Inilagay ng maitim na salamangkero ang aklat sa kanyang bulsa at nagpa siyang hindi ilalantad ang pagkakakilanlan ng may-ari at hindi ikakalat ang nilalaman nito. Isinuot niya ang kanyang sombrero at napagtantong maaari niyang lubusang pag-aralan ang aklat mula sa loob at saka ipasa ng pasalita ang diwa nito. Ipinatong ni Frank ang kanyang kamay sa lagusan at napagtantong kailangan niyang maging maingat, at nagpahayag ng pasasalamat sa matagal na paggabay ng kanyang kasamahan. Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay at umasa na hindi makasasama ang handog. Isang estatwang gargoyle ang lumitaw sa harap niya. Mariing kumunat ang noo ng binata at napagtantong iyon ang alay. Yumuko ang matanda at ipinaliwanag na hindi iyon gaanong mahalaga at hiniling na tanggapin bilang tanda ng pasasalamat. Sa alaala, itinaas ng higanti ang kanyang kamay patungo sa rebulto. Ang gargoyle na yun ay sariling likha niya noong siya ay mag-aaral pa. Itinaas ng halimaw ang kanyang may kuko na paa. Inisip ng itim na walang mukha na ang rebulto ay may sapat na resistensyang mahika at matibay na balat, at automatikong nakakakilala ng layong pumatay,
at hindi rin pahuhuli sa mga elite na mandirigma sa lakas ng labanan. Hinawakan ng binata ang gargoyle at napagtantong napakumbaba ng kanyang customer dahil tinawag niya itong hindi gaanong mahalaga, at napagpasyahang isa itong napakahalagang tanda ng pasasalamat. Batay sa elegante at makatutuhanang pagkakagawa, habang papalapit sa mesa, naisip ng may-ari ng tindahan na magagamit niya ang rebulto upang itaboy ang masasamang espiritu dahil ang tungkulin nito ay kahalintulad ng batong panlaban sa kasamaan, at nagpa siyang tanggapin ang ganoong payak na gantimpala. Hinaplos ng mga ngalakal ang mga pakpak ng gargoyle, tinawag itong isang napakakinis na obra na ayon sa kanyang panlasa, at ipinahiwatig na aabangan niya ang susunod na handog. Inilapat ng maitim na salamangkero ang kanyang kamay sa dibdib at ikinatuwang nagustuhan ang regalo. Mahigpit na kinapitan ni Frank ang kanyang balabal at inisip na isa lamang itong gargoyle sa antas na nakatatakot. Bagaman ang halaga ng aklat ng ganitong tao ay sapat upang lumikha ng 10-10 milyong katulad na rebulto, nabuka ang bibig ng lalaki sa pagkagulat at napagtantong sadyang nagbigay ng papuri ang kanyang kasama upang hindi siya masaktan. Inayos ng matanda ang kanyang sombrero at ipinahiwatig na oras na upang umalis, at nangakong maghahanda ng handog na ikalulugod ng kaibigan sa susunod. Kumunat ang noo ng itim na walang mukha at napagpasyahang dapat itong umabot sa antas na makadiyos. Kumaway ang bida at nagpaalam, ipinahiwatig na aabangan niya ang muling pagkikita. Kumaway ang maitim na salamangkero at nagtungo sa labasan. May karatula sa pinto na nagsasabing sarado. Kuminang ang mga mata ni Lingi. Sa pagtingin sa gargoyle, inakala ng binata na magbibigay pa ang bisita ng isa pa upang magkaroon siya ng kapareha, lalaki at babae, at inisip kung may kasarian nga ba ang mga nilalang na iyon. May pulang mga sungay sa ulo ng rebulto. Ngumisi ang binata at napansing naglalabas ito ng makapangyarihang enerhiya, at napagtantong kamangha-mangha ang kakayahan nitong maglaman ng lakas. Iniunat ng may-ari ng tindahan ang kanyang mga braso at napagpasyahang halos tapos na ang araw, at mas madali talagang akitin ang magandang kapalaran kapag malinaw ang isipan. May itim na likidong tumulo sa mesa. Lumingon ang mga ngalakal. Biglang nabuka ang kanyang bibig sa pagkagulat. Isang patak ng pawis ang gamulong sa kanyang pisngi. Ang malapot na anyo ay bumuo ng inskripsyon na nagsasabing, "Long time no see." Namangha ang bida at napagtantong yun na nga. Umangat sa hangin ang madilim na sangkap. Kumunat ang noo ni Lindy at inisip na ang nilalang na nasa likod ng kanyang paglipat sa ibang mundo ay bumalik matapos ang 3 taon. Binuka ng binata ang kanyang bibig at malalim na napabuntong hininga. Itinaas ng binata ang kanyang kamay at inakalang panahon na upang bayaran ang halaga ng paglipat. Inilagay ng may-ari ng tindahan ang kamay sa baba at naalala na tinulungan siya ng di kilalang nilalang na matupad ang kanyang hangarin, at malamang nakabilang ito sa antas ng mabuting Diyos, kaya hindi dapat mabigat ang kabayaran. Biglang itinaas ng mga ngalakal ang kanyang mga kilay. Ang itim na likido ay muling naging inskripsyon. Nagising na si Z at nagsimula ng maghanap. Nabuka ang bibig ng may-ari ng tindahan sa pagkabigla at napagtantong may kaugnayan yun sa pagpapahintulot niyang irekomenda ni Frank ang aklat. Gumuhit ang putik ng tanda ng pagsang-ayon sa mesa. Itinaas ng bida ang kanyang kamay at napagtantong kinakailangan nga ang pagpapalaganap. Ngumiti si Lingi at inakalang kapaki-pakinabang yun sa kanya. Nanatiling hindi nagbago ang marka sa mesa. Itinaas ng binata ang kanyang mga kilay at nangakong gagawin ang kanyang makakaya. Tumalon ang di kilalang nilalang mula sa mesa. Kinamot ng binata ang kanyang baba nang may pag-iisip. Umuulan pa rin sa labas at ang estrangherong nakabalabal ay nakatayo sa balkonahe. Kumunat ang noo ni Jack at iniulat na may natagpo ang sospek sa alitan ng mga mangangaso sa ika-23 kalye ng Nausin. Mariing kumunat ang noo ng mersenaryo at iniulat na gumugol ang target ng halos 1 oras sa tindahan ng aklat, at iminungkahing maaaring lihim na himpilan yon ng mga maitim na salamangkero. Ang kanyang kasamahan, nakanganga sa pagkagulat, ay nangakong ipaalam ang lahat sa guro sa sandaling malinawan at hiniling na bumalik ang kaibigan upang ipaliwanag ng mas detalyado. Tiningnan ng binata ang aparatong pangkomunikasyon at ipinahiwatig na gagawin niya ang lahat. Lumitaw si Frank sa likuran niya at napagtantong masyadong matapang ang kaaway. Lumingon si Jack at hamampes ng kutsilyo. Hinawakan siya ng lalaki sa maskara. Tumingin pababa ang matanda at hinatulan siya ng kamatayan. Isang dambuhalang dragon ang sumabog mula roon at napatay ang mersenaryo.
Ang tinig ng kanyang kasintahan ay nagmula sa aparatong nakahandusay sa sahig. Tinapakan siya ng itim na walang mukha. Inayos ng maitim na salamangkero ang kanyang sombrero at ipinahiwatig na ang sinumang manggahas sumilip sa bahay ng lalaking iyon ay huwag nang umasang pagsisihan ang kamatayan. Bahagya siyang pumikit. Nakasindi ang mga ilaw sa mga bintana ng tindahan ng aklat. Sa dingding ay nakasabit ang karatulang nagsasabing pinuno ng kagawaran ng intelihensya ng lihim na tore. Kumatok ang dalaga sa pinto at ipinahiwatig na may ulat siya tungkol sa isang abnormal na kaso. Nakaupo si Joseph sa kanyang mesa sa opisina. Inalis ng lalaki ang kanyang salamin at malalim na napabuntong hininga. Inilagay ng commander ang kanyang kamay sa tulay ng ilong at ipinahiwatig na pumasok ang kanyang nasasakupan. Pumasok si Claude sa opisina at umupo sa tapat niya. Ipinahiwatig ng pinuno kung may nangyari na naman ba sa itlog ng mahiwagang salamin. Biglang tumayo ang kabalyero mula sa mesa at binatikos ang samahan ng mga mangangaso. Malakas niyang hinampes ang kamao sa mesa at idineklara na sana'y tahimik na niyang tinatamasa ang kanyang pagreretiro kung hindi dahil sa kanila. At idinagdag na darating ang araw na magsasanay siya ng boxing sa ibabaw ng kanilang mga puntod. May lumitaw na uka sa ilalim ng kanyang bakal na prosthesis. Inayos ng babae ang kanyang salamin at ipinaalala sa kanya na tumingin sa ipinapakitang imahe. Inayos ng pinuno ng intelihensya ang prosthesis at nagpahiwatig kung natakot ba siya. Ngumisi si Joseph at binanggit kung hindi ba naisara ng kanyang tauhan ang pinto. Mahigpit na niyakap ng estudyante ang mga dokumento sa kanyang dibdib, humingi ng paumanhin, at ipinaliwanag na sa pagkakataong ito ay may bagong sitwasyon. Inilagay ng lalaki ang kamay sa noo at ipinahiwatig kung anong insidente ang maaaring mas mahalaga pa kaysa sa kaguluhang dulot ng mga baliw na mangangaso. Binuklat ng dalaga ang pahina at iniulat na ang especially iya na sumusubaybay sa galaw ni Frank ay napatay sa ika-23 kalye at nagawa nitong matukoy ang kanyang lokasyon bago mamatay. Nabuka ang bibig ng commander sa pagkagulat. Mariing kinuyam ng pinuno ang kanyang mga ngipin at ipinahiwatig kung sino ang tinutukoy. Iniharap ni Claude ang itim na maskara at iniulat na 2 taon na ang nakalipas nang maglaho ang itim na walang mukha matapos ang labanan sa mga puting burol, at sa kasalukuyan ay may patong na gantimpala sa kanyang ulo. Kumunat ang noo ng dalaga at namangha na nabuhay pa ang kanilang kaaway, dahil sa loob ng 2 taon ay ang kanyang guro lamang ang naniniyak dito. Ngumisi ang kapitan at ipinahiwatig na walang mas nakaalam ng mga gawin ng lalaking iyon kaysa sa kanya, at ikinatuwa niyang sa wakas ay nagpakita ang salarin. Mahigpit na kinuyam ng pinuno ng intelihensya ang kamao at namangha na lumitaw ang maitim na salamangkero sa senador, at inakalang tuluyan ng gumana ng maayos ang kanyang isipan. Lumihis ng tingin si Joseph at ipinahiwatig kung ano ang ginagawa ng salarin sa ika-23 kalye. Hawak ang mga dokumento, ipinaliwanag ng estudyante na napakalimitado ng kanilang impormasyon dahil sa pagkamatay ni Jack, at sa ngayon ay nalalaman lamang nilang pumasok si Frank sa isang karaniwang tindahan ng aklat at nanatili roon ng mahigit 1 oras. Malakas na hinampes ng lalaki ang mesa at iginiit na imposibleng ang isang maitim na salamangkero na kumukuha ng kapangyarihan mula sa kanyang dila ay bibili lamang ng mga aklat. Itinaas ng commander ang kanyang mga kilay at napagpasyahang tiyak na may mali sa tindahang yun, at ipinahiwatig kung nasuri na ba ng kanyang mga tauhan ang impormasyon ukol dito. Tiningnan ng babae ang mga dokumento at iniulat na ang tindahan ay pagmamay-ari ng Ash Chamber of Commerce, 3 taon ang nag-ooperate, may mabuting reputasyon, at kakaunti lamang ang customer. Ipinakilala niya ang bida na may hawak na aklat at idinagdag na ang tanging kainahinala ay isang dayuhan ang may-ari, at sa simula ay pinaghinalaan nilang lihim na himpilan nito ng mga maitim na salamangkero. Kumunat ang noo ng pinuno at ipinahiwatig ang kanilang palagay. Ipinakilala ni Claude ang lalaking may sungay at ipinaliwanag na ang Ash Chamber of Commerce ay pag-aari ng mga paring druid na mga salamangkero ng liwanag na naniniwala sa kalikasan at malabong tumulong kay Frank. Mahigpit na kinuyam ng kabalyero ang kamao. Napagpasyahan ng kanyang alagad na maaari nilang sirain ang reputasyon ng Chamber of Commerce kung magmadali sila, at nagbabala na maaaring magprotesta ang mga druid laban sa lihim na tore. Hinampes ng kapitan ang pader. Lumayo sa mesa ang pinuno ng intelihensya at tinawag ang mga druid na problemadong vegetarian. Naisip ng babae na hindi naman talaga sila vegetarian. Tiningnan siya ni Joseph at ipinahiwatig kung may pumasok bang hindi kanais-nais na ideya sa kanyang isip.
Agad itong itinanggi ng dalaga. Lumapit ang lalaki sa kanya. Lumitaw ang mga liyab sa paligid niya. Galit na ngumisi ang commander at ipinahiwatig kung ano ang tungkulin ng kabalyero. Kinabahan si Claude at ipinaliwanag na tungkulin nilang lipulin ang kadiliman at panatilihin ang kapayapaan. Nakatayo sa gitna ng opisina, idineklara ng pinuno na kung gayon ay hindi sila maaaring maging katulad ng kadiliman at makipagsabuatan sa mga kasamahan nito. Inalala ng kabalyero ang itim na walang mukha na nananatili sa tindahan at ipinaliwanag na ang kaaway ay naroon ng mahigit 1 oras at hindi maaaring basta nakikipag-usap lamang, nagbabasa, o umiinom ng tsaa. Itinaas ng kapitan ang kamay at ipinahiwatig kung sa palagay ng kanyang alagad ay maaari ngang magbasa ng aklat ang isang masamang salamangkero sa isang ganap na ordinaryong tindahan. Pumikit ang alagad, at nangakong sisipain siya ng pinuno ng intelihensya kung totoo yun. Nang inig ang babae at ipinaalala na ang Ash Chamber of Commerce ay nagbibigay pa rin ng 40% ng pondo ng kanilang organisasyon. Namuti ang mga mata ni Joseph. Sandaling nagkatinginan ng lahat sa katahimikan. Bumagsak ang mga labi ng lalaki at malalim siyang napabuntong hininga. Kinuha niya ang kanyang balabal mula sa sabaitan, isinuot ito, at idineklara na siya mismo ang pupunta sa ika-23 kalye upang alamin kung ano ang tunay na nangyayari sa tindahan ng aklat. Yumuko ang dalaga. Lumakad ang pinuno sa madilim na pasilyo. Ang mga tao ay lumilingon at bumabati ng magandang gabi. Tahimik na nilampasan ng kabalyero ang kanyang mga kasamahan. Umabot ang mga tubo patungo sa dambuhalang tore. Pinindot ng kapitan ang buton ng palapag na kanyang kailangan. Umangat ang elevator. Hawak ng pinuno ng intelihensya ang isang dossier tungkol sa pangunahing tauhan. Ngumisi siya at nagpa siyang siyasatin kung gaano kalinis silingi. Biglang lumaki ang mga mata ni Joseph sa takot. Inilagay ng lalaki ang kamay sa kanyang mukha at napagtantong muli siyang nagkakaguni-guni. Namula ang kanyang mga mata. Lumitaw sa harap niya ang isang mahiwagang espada ng liwanag na minsang naglagay ng sumpa sa kanya. Nabiyak ang pader sa harap niya. Nahulog ang commander sa isang malalim na lawa. Nagsimulang hilahin siya pababa ng mga galamay. Binuka ng pinuno ang kanyang bibig at sakim na humigop ng hangin. Tinakpan ng isang di kilalang tao ang kanyang bibig. Hinayla ang katawan ng kabalyero pababa, diretso sa halimaw. Biglang nagmulat ang mga mata ng kapitan. Natagpuan niya ang sarili sa gitna ng kalye. May hawak siyang basang papel. Tiningnan iyon ng pinuno ng intelihensya at napagtantong hindi siya makapupunta sa tindahan ng aklat sa araw na iyon. Naiipon ang tubig sa kanyang palad. Ang pagkabaliw ng unang may-ari ng espada ay nagkulong ng sumpa sa sandata, na nagtutulak sa sinumang humawak dito sa pagkasira ng isip, at tanging ang may matibay at di natitinag na kalooban ang makasasakop at makapagpapaamo rito. Mahigpit na kinuyam ni Joseph ang kanyang kamao at namangha na napakabilis ng naging kabaligtarang epekto, at hindi pa rin siya nakahanap ng kahalili hanggang ngayon. Tiningnan ng lalaki ang kanyang kamay at napagtantong ang dakila at di matitinag na kabalyero ng banal na apoy ay isa na lamang karaniwang matandang lalaki. Naglalakad ang commander sa mga lansangan ng lungsod. Malakas ang hangin. Sa lupa ay nakahandusay ang bangkay ng isang lalaking putol ang mga kamay. Umuulan sa harap ng katedral. Nakatayo sa balkonahe, inisip ni Harris na ang biglaang paggalaw ay tunay na ikinagulat niya. Ngumiti ang unang pinuno ng puting lobo at napagpasyahang minamaliit niya ang babae na hindi pala walang silbi at maaari pang gampanan ang papel ng ikalawang pinuno. May isang taong nakatayo sa silid sa likuran niya. Iminungkahi ng lalaki na tingnan kung ano ang kakayahan ng kanyang mga tauhan kapag naharap dito. May tumapak sa lupa. Nakatayo si Jisho sa harap ng nasusunog na mansiyon. Tumingala ang dalaga. Tumalon pasulong ang estranghero. Damamba ang mga salarin sa babae at hinatulan siya ng kamatayan. Isang talam na nakakabit sa tanikala ang lumipad sa hangin. Pinilas nito ang mga katawan ng mga tulisan. May isang lalaking nakaupo sa bubong. Ipinahiwatig ng duwende kung kamusta siya. Hawak ang kanyang sandata, ipinaliwanag ni Max na nasa kay Harris ang mahiwagang itlog at ipinahiwatig na ang lalaking iyon ay tuluyang nabaliw matapos maglunsad ng masaker sa loob mismo ng kanyang organisasyon. Nang inig ang kamay ng mga ngaso, lumapag ang lalaki sa likuran niya at ipinaliwanag na hindi pa sapat ang lakas ng kanilang hanay at na ang kalaban ay nakipag-isa na sa ikatlong pinuno, kaya ang pag-ataking ito ay maaaring magwakas sa kamatayan.
May isang lumapit, hawak ang patay na kaaway sa kwelyo. Ipinaliwanag ng dalaga na ang unang pinuno ay may napakalakas na kapangyarihan at halos umabot na sa antas na nakatatakot, at si Kaji ay nagsanay ng maraming kasapi ng organisasyon. Napanganga siya sa galit at ipinahiwatig na kailangan nilang hanapin ang taong nagtaksil sa kanila. Ngumiti si Jiu at nagpasalamat. Naalala ng babae kung paano siya tumakas mula sa mga kalaban at ipinahiwatig na kung hindi sila nagpalitan ng kasuotan, hindi siya makalalabas sa pagkubkob. Iniunat ng duwende ang kanyang kamay at ipinahiwatig na dahil lamang sa kanya kaya muli siyang nakatayo sa harap nila. Inilagay ni Kate ang kanyang kamay sa dibdib at namula. Inilarawan ng mga ngaso sa isip ang kanyang kaibigang nagiging lobo at napagtantong sa sandaling iyon ay napigil nito ang epekto ng maruming dugo at napanatili ang katinoan. Kinagat ng halimaw ang lalaki. Hinangaan ng dalaga ang perpektong puting figura na naglalakbay sa oras at espasyo, sinusundan at pinapatay ang mga kaaway. Malawak ang ngiti ng lalaki at ipinahiwatig na napakalakas ni Harris at ang lapit nito sa antas na nakatatakot ang dahilan kung bakit tunay siyang kinatatakutan. Lumingon ang mga bayani. Pinag-cross ni Ryan ang kanyang mga kamay at ipinaliwanag na kapag ganap ng nagbago ang halimaw, magiging madadaling target ang mga pinuno ng puting lobo. Pumikit si Jishu at inisip na ang ganitong tao ay dapat laging kabilang sa kanyang mga kakampi. May isang rune ng katapatan sa kanyang leeg, at napagpasyahan ng babae na mapagkakatiwalaan siya. Umirap si Kate sa pagkainis. Napagpasyahan ng duwende na kakayanin ng kanyang mga kasama ang kapangyarihan ng pagkawasak ng itlog ng mahiwagang salamin sa tulong ng mga rune ng salamangkero ng liwanag. Itinaas ng mga ngaso ang kanyang ulo at ipinahiwatig na dumadaloy ang maruming dugo sa kanyang katawan at ang pangangaso sa mabangis na halimaw ng mga panaginip ay naging ganap ng may kamalayan. Lumihis ng tingin si Max. Ngumiti ang dalaga. Itinaas ng especially iya ang kanyang mga kilay. Iwinagayway ng kanilang pinuno ang letigo at ipinahiwatig na wala na silang babalikan. Mahigpit na hinigpitan ng lalaki ang hawak sa sandata at ipinahiwatig na nauunawaan niya ang lahat. Hiniling ni Kate sa kaibigan na mag-ingat. Ngumisi ang daga at nanatiling tahimik. Sumulong ang pangkat patungo sa mapagpasyang labanan. Sarado ang mga pintuan ng simbahan. Sa sandaling yon, winasak yon ng mga bayani. Nagkadurog-durog ang mga pinto sa harap ng pinuno ng pangkat. May madilim na silweta sa unahan. Ang katawan ng ikatlong pinuno ng puting lobo ay tinuhag ng karit. Itinaas ng dalaga ang kanyang sandata at ipinahiwatig kung nasaan si Harris. Ngumisi si Kaji. Itinaas ni Jishu ang kanyang kamay at ipinahiwatig na hindi ito maaari. Inilagay ng babae ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki. Umangat ang kanyang buhok sa hangin. Inihagis ng salarin ang kanyang ulo paatras at nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanyang mga mata. Lumingon ang duwende at ipinahiwatig sa mga kasama na ibigay ang iniksyon. Kinuha ng binata ang hiringilya. Inagaw yon ng mga ngaso mula sa kanyang kamay. Sa sandaling yon, tumusok ang karayom sa katawan ng baliw. Ang kanyang mga ngipin ay naging matutulis na pangil at kumapal ang balahibo sa kanyang mukha, habang hinahawakan siya sa balabal. Ipinahiwatig ng pinuno ng pangkat ang kinaroroonan ni Horus at inakalang naglaho ito kasama ang itlog ng mahiwagang salamin. Inilantad ng taong lobo ang kanyang mga pangil. Inilabas ni Kaji ang kanyang dila at ipinahiwatig na darating ang Diyos. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Lumaki ang mga mata ng commander sa takot. Hinampes niya ang pader ng kanyang kamao. Lumapit si Max at ipinahiwatig kung bakit hindi sila nagtungo sa Haywood, dahil tiyak na hindi tatanggi ang salamangkero na tumulong. Tumugon si Jisho na hindi nila ito kailangan at ipinahiwatig sa mga kaibigan na ipagpatuloy ang paghahanap. Itinaas ni Kate ang kanyang mga kilay sa pagtataka ngunit sumang-ayon. Napaatras si Ryan nang tawagin siya ng babae upang sumunod at ipinahiwatig kung saan sila pupunta. Kuminang ang mga mata ng duwende. Sumandal ang mga ngaso sa kanyang baston at ipinahiwatig na kailangan nilang pumunta sa ika-23 kalye. May isang tasa ng tsaa sa mesa. Kinuha iyon ng bida sa kanyang kamay. Nakaupo sa mesa, inisip ni Lingi na isa na namang tamad na araw iyon dahil 3 araw na ang lumipas mula nang bumisita si Frank at wala pang dumadating. Itinaas ng binata ang tasa sa kanyang bibig at napagpasyahang kahit halos hindi sapat ang kanyang kita, kailangan pa rin niyang ipakita ang pasasalamat sa dalagang nagpopondo sa kanyang tindahan ng aklat.
Nakaupo sa harap ng isang bukas na aklat, umasa ang binata na ang aklat na non-violent communication na kanyang inirekomenda ay makatutulong sa kanya. Kumunat ang noo ng may-ari ng tindahan at napagtantong sa ganitong panahon ay wala na namang darating na mga customer, at inisip kung paano at kanino niya mairerekomenda ang aklat na siya mismo ang sumulat. Tumingala ang mga ngalakal at binati ang bisita. Pumasok si Jishu sa tindahan at isinara ang pinto sa likuran niya. Inayos niya ang kanyang buhok at humingi ng paumanhin sa pag-abala. Nabuka ang bibig ng lalaking bida sa pagkagulat at namula. Pumikit si Lenji at binati siya, iniisip kung tuluyan ang sisigla ang kanyang negosyo sa aklat. Tumayo ang binata at umasa na ang ginang na ito ay magdadala ng swerte at kasaganaan, sapagkat hindi niya inaasahang muli siyang makikita sa loob lamang ng 3 araw, dahil karaniwan ay hindi agad bumabalik ang mga customer sa kanyang payak na tindahan. Napangiwi ang dalaga at inakalang bigo ang kanyang kasama sa kanya dahil matapos tumanggap ng ganoon kagagandang payo, dapat sana'y nalutas na niya agad ang lahat. Inilagay ng babae ang kanyang kamay sa dibdib at napagtantong dumating siya sa tindahan upang humingi ng tulong at inisip na siya ang pinakawalang silbing customer doon. Tumingala ang duwende. Nakita ng mga ngaso ang isang rebeltong bato sa mesa. Nakaupo ang gargoyle sa pedestal. Inisip ni Jisho na kahit walang aura, nakakatakot pa rin ito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib at inakalang natagpuan siya ng kanyang kaibigan habang nagtatago bilang isang karaniwang tao. Lumingon ang binata. Inisip ng dalaga kung magiging mapagparaya at mapanghikayat pa rin siya sa kanya gaya ng dati. Yumuko ang babae at sinisi ang sarili sa walang hiya niyang mga iniisip at humingi ng paumanhin sa pag-abala. Biglang pumasok si Ryan sa tindahan at ipinahiwatig kung yun ba ang lugar na pupuntahan nila. Tumigil siya at napagtantong isa pala itong tindahan ng aklat. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.